Nasa linya ng aming telepono, si Director Winston John Casio, ang tagapagsalita po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission or PAOCC. Magandang umaga po, Director Casio. This is Erwin Tulfo and Aljo Bindijo. Live po tayo sa PTV at sa Radyo Pilipinas Nationwide. Good morning, sir. Good morning, sirs. At magandang umaga po sa inyong mga tagapakinig at taga-subaybay. 11 Chinese national na aresto dahil po sa inyong ikang maagap at pag-iimbestiga at operasyon. Kaya nahuli po ito mga ito. Sir, tell me, marami pa bang mga kahalintulad na ganito ng mga Chinese national na pasok sa mga illegal mining sa ating bayan? Kasi parang pinasok na nila lahat. Pogo, drugs, ngayon naman mining. But do you think marami pa kayo mahuhuli na pasok sa iba't ibang mga krimen, Director Casio? Opo, sir, Kong. Marami pa po. As of now, in fact, meron kaming case build-up ng 3 pang kahalintulad nito na guerrilla type na illegal mining operations all over the country. Inaayos lang po natin yung pagkasa ng mga search warrants at saka mission orders. But they're all over the country. Sobrang dami ho nilang pinasok ng mga kalokohan dito sa bayan natin. Parang mukhang talagang medyo your hands are full dahil sa may pogo, mayroong kagaya niya, may drugs, tapos ngayon itong pag-illegal mining. Meron pang pagbili daw. Ito ba tinitiktikan na ninyo na ang daming binili ng mga lupain itong mga Chinese nationals na hindi naman talagang mga ikang residente dito ay binili ng napakaraming lupain dyan sa Central Luzon? Opo, napuntahan na rin po natin yung ilang mga lugar na yan. May mga nagpunta na rin sa opisina natin ng mga farmers na naloko, nabili yung kanilang mga lupa dyan sa area ng Zambales, ng Nueva Ecija, maging ng Bataan. So, kalat na kalat ho ito. So, kaya kami nakikipagbigay-ugnayan sa ibang ahensya pa po para matulungan din po ang komisyon sapagkat hindi ho namin kakayanin ito. Sobrang lala ng problemang dinulot sa atin nitong mga Chinese nationals na ito na pumunta lapas tanganin ng ating mga batas. Alam mo, Bay Aljo, alam mo, Director Casio, parang noong mga nakaraan kasi, matagal na itong PAOCC na ito eh. Paok. Pero ngayon lang talaga naging super active itong pagpasok ng 2022, talagang kaliwat kanan ng kanilang operasyon. Dati, dekorasyon lang itong PAOCC na ito. Ngayon, hindi kinakatakutan. Ngayon, dami mga accomplishment. Good job, Director, pakisabi po dyan sa inyong hepe, si Director General Cruz or Yusek Cruz na namamahala dyan. Pero, sir, pakitignan nga ng mga buti itong pagbili ng mga properties ng mga Chinese. Ito, kinakabahan ako by Aljo. Parang hindi nga nila masakop-sakop ang West Philippines. Baka sakopin naman tayo dito sa lupa. Yung mga pamimili ng mga lupa at negosyo. Ano tingin nyo, sir? Tama po yun, Kong. Tama po yun, Sen. Kasi sa totoo lang po, nabahala rin po talaga kami nila Yusek Gilbert nang unang dumating sa amin yung report. Kaya pinapuntahan po niya agad ito. So ngayon, lahat po ng due diligence ginagawa po ng PAOK. We're getting all the documents doon sa Land Registration Authority, maging doon sa mga local government units. This is all over the country, hindi lang yung Central Luzon. Umaabot po hanggang Northern Luzon po ito. Una ko namin nakita ito doon sa Northern Luzon kasi nagtataka kami bakit binibili ng mga Chinese nationals or dummies of Chinese nationals yung mga lupa malalapit doon sa ating EDCA site. So, gumawa kami ng report niyan, pinadala namin sa military at together with the military, kaming yung DND at saka PAOK, talagang kinakalkal lahat ng mga dokumento in relation to all of these land dealing. Yung pogo daw, may iba lang ako kung Director, yung mga maliliit na mga guerrilla nga, operasyon, hindi lang pala Metro Manila ito, Visayas and Mindanao na. May abangan ba tayo, marami pa kayong mahuhuli na mga pogo worker, illegal? Ang dami pa ho, Sir Aljo, sobrang dami to be honest, no? Ang dami hong binigay sa makapal na ho, paldong-paldo na ang aming mga mesa ng iba't ibang mga direktor sa mga natatanggap namin. All of these are being validated. Then,
kahapon nga po, may pinasok tayo dyan sa Binyan. O, kapon. Sapagkat na-identify namin na yun yung lugar na pinagtrabahuan ni Lin Shunhan. Mhm. Yung na-identify na Pogo boss na napakaraming sinimulan na mga Pogo. Ang naging problema ho kasi talaga dito, ginawa nilang pinagtataguan nila itong mga Pogo na ito para gawin yung kanilang mga scamming activities. Yun. Kung offshore gaming lang naman, wala naman talagang problema eh. Pero, Kaya lang, hinaluan nila ng scamming. Mhm. So, doon tayo nagka-problema dito. So, Sir, tuloy-tuloy lang tayo. Opo. Sir, ano po ang mangyayari ngayon dito sa mga properties na ng mga binili nila, inukupahan nila? Yan, example, sila Alice Guo. Ito ba ba'y kukumpiskahin ng gobyerno? Sa gobyerno na ito, yung mga offices ng mga Pogo, yung mga gamit nila, mga sasakyan, mga condominium. Ito po ba ay ito turn over na sa gobyerno? Kukunin ng gobyerno ito mga illegal mining na ito. Lahat po ng mga ito na binili nila, na nag-invest sila, ay kukunin ng gobyerno? Yes, sir. Yun, Meron very po good. tayong task force under Soj Remulla, Soj Boying. At ang utos ni Soj Boying at saka ni ES Bersamin is lahat po ito mag-undergo ng civil forfeiture. Yun. So, karamihan dito ay na ongoing na po yung mga kaso. In the meantime, Custodia Lehis, nasa custody po ng PAOK lahat ang mga ito ngayon. At iniinventaryo ho yan ng AMLAC. Kung titinan ho natin ang market value na nakukuha ho natin mga properties, mga sasakyan, etc., it could already go up between 30 to 60 billion pesos 60 according to our market value estimate. Pwedeng gawing eskwelahan po yan, mga evacuation center. Ay, yan ang kailangan natin. Yes, sir. Malaki-laking Yes, sir. pondo Yes, sir. para... Kita mo yung mga bahay na yun, kagaganda. Ganda, Oh. Diyos ko po. Dapat po sa lalong madaling panahon makumpiska ito, Direktor, para ibenta, i-auction ng gobyerno, magamit na pondo ng gobyerno, Opo. pampatay ng mga eskwelahan at kung ano-ano pa, Direktor Acasio. Pero syempre po, hinaantay po natin matapos po muna yung kaso. Pero mabilis naman po yung paggulong ng Sige. civil forfeiture. Okay. Nakailang Alright. hearing na po. Halimbawa, yung dun sa Baofu. Okay. Alright. Sige po. Director Winston Jan Casio, spokesperson PAOCC. Maraming salamat, sir. Magandang umaga po. Mabuhay po ang PAOCC. Maraming salamat din po, Kong. Okay. Thank Si you. Ma'am Dana Sandoval Kong ng Bureau of Immigration, makakausap natin. Yes. Ma'am Dana, good morning. Kasama natin si Kong Erwin Tulfo. This is Aljo Bendio, ma'am. Good morning. Good morning po, Kong. Good morning, Sir Aljo. Ang tanong namin, Miss Dana, this is Erwin Tulfo, kung kailan i-deport itong 11 na ito na Chinese national or kailangan they have to face muna yung mga court cases dito tulad ng mga illegal mining na yan, na violation sa ating environment and natural resources laws, Ma'am Dana. Well, kung meron pong isasampa ang local law enforcers po dito sa atin, Opo. they would have to face the music po at harapin muna nila yung mga kaso nila dito sa Pilipinas before we can implement the deportation. But otherwise po, kung wala pong isasampa ang mga lokal na pamahalaan at mga law enforcement agencies dito, then agad-agad po pwede na nating mapa-implement ang deportation nila. Ma'am, isa pa, parang all hands on deck tayo ngayon, PAOCC, pati ting immigration, sa dami palang mga illegal na mga Chinese national sa ating bayan na kailangang pauwiin na. Dahil sobra-sobra sila sa dami. Mukhang abalang-abala lahat, PAOCC, pati. Ano ang plano rito, ma'am? Lahat ba ito mapapauwi o baka yung iba magsitakas na, magsitago na lang dito sa ating bayan, Ma'am Dana? Kung tingin natin, meron talagang matitigas ang ulo na magpapaiwan at maggagawa ng mga kalokohan nila, yung mga big companies po. There's a possibility na mag-breakdown yan into smaller groups na magpapaiwan dito at maggagawa ng mga operations nila sa mga covert areas like resort, mga residential. That's why yan po ang tinututukan natin ngayon. Ito pong mga smaller groups pero made up of hundreds of employees also na mahuli po at maipa-deport din. Okay. Alright. Sige po. Miss Dana Sandoval, Bureau of Immigration, spokesperson. Maraming salamat, ma'am. Magandang umaga po sa inyo. Anytime po. Salamat po. Magandang umaga.